Kailan Oscar de la Hoya iminungkahi na ang isang Floyd Mayweather Jr. laban kay Manny Pacquiao in rematch ay ampersand quote, nasa mesa na muli, ampersand quote, hindi ito parang isang hula, parang isang prohibition. Dahil hindi lang ito isang laban na naalala ng mga tao. Isa itong laban, mga tao, makipagtalo kasama. Isang gabing nagtapos sa debate para sa ilan, at nagpasiklab nito, para sa iba. Isang resulta na nagsara sa mga rekord ng libro, ngunit hindi kailanman tuluyang nagsara sa imahinasyon. Kaya naman ang ideya ng isang rematch ay hindi parang nostalgia. Parang hindi natapos. Ang orihinal na laban ay hindi kumupas sa kasaysayan tulad ng karamihan sa mga mega-event. Ito ay tumigas. Ito ay naging isang sanggunian. Ang bawat tag, uusat tungkol sa tiempo, pamana, depensa laban sa opensa, panganib laban sa kontrol, kalaunan ay bumabalik sa gabing iyon. Ang laban ni Mayweather at Pacquiao ay hindi lamang isang laban. Ito ay isang hatol. At ang mga hatol ay bihirang tanggapin ng walang tutol. Mas naunawaan ito ni De La Hoya kaysa sa halos kahit sino. Hindi siya nagsasalita bilang isang tagahanga. Nagsasalita siya bilang isang taong nabuhay sa loob ng panahong iyon, sa loob ng mga tunggalian, mga ego, mga kalkulasyon sa negosyo, ang personal na kasaysayan. Ang kanyang mga salita ay hindi basta-basta lumulutang. Ang mga ito ay dumarating ng may konteksto. Kapag sinabi niyang ang laban ay ampersand quote, bumalik na sa mesa, ampersand quote. Hindi niya inaangkin na ang mga negosasyon ay aktibo. May sinasabi siyang mas mapanganib, na ang mga kondisyon para sa isang rematch ngayon. Ang mga kondisyon ay hindi na tungkol sa kabataan o sinturon. Ang mga ito ay tungkol sa memorya, tiempo, at hindi nalulutas na emosyon. Yung tipong lumalakas kapag ang mga mandirigma ay tumigil sa paghabol sa kaugnayan at nagsimulang protektahan ang kahulugan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mabilis ngayon. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mananalo ngayon. Ito ay tungkol sa kung ang unang laban ay tunay na sumagot sa nais ng mga tao na masago. Para sa maraming tagahanga, hindi ito sumago. Malinaw ang resulta. Hindi ganoon ang pakiramdam. Sa puwang na iyon ipinanganak ang mga rematch. Ang unang laban ay naghatid ng kontrol, katumpakan, kahusayan. Ngunit hindi ito naghatid ng catharsis. Hindi nito nasiyahan ang mga nagnanais ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng pagbagsak sa halip na akumulasyon. Pagkalipas ng mga aon, ang kawalang kasiyahan na iyon ay hindi nawala. Ito ay naging mature, nanatiling. Walang talo si Mayweather, ngunit inilayo ang kanyang sarili sa kompetisyon. Humakbang. Palayo si Pacquiao, bumalik, muling humakbang palayo, ang kanyang karera ay lumalaban sa pagtatapos sa bawat pagkakataon. Walang sinuman sa kanila ang tahimik na kumupas. Nagtagal sila, at ang paghihintay ay mapanganib para sa katapusan. Ang pahayag ni De La Hoya ay muling nagbubukas ng isang bagay na mas gustong panatilihing selyado ng boxing. Ang ideya na ang unang laban ay maaring nakalutas sa record, ngunit hindi ang kwento. Ang tiempo, mga estilo, at mga inaasahan ay nagbanggaan sa paraang nag-iwan sa imahinasyon. Nabo, ito ang dahilan kung bakit ayaw mamatay ng usapang rematch. Hindi dahil naniniwala ang mga tagahanga na magbabago ang resulta, kundi dahil naniniwala sila na ang karanasang gagawin, binabago ng panahon ang nakataya. Ang rematch ngayon ay hindi tungkol sa dominasyon. Ito ay tungkol sa pagpipilian dalawang alamat na nagkasundong. Muling talakayin ang isang bagay kapag hindi na nila kailangang patunayan ang kahit ano sa iba. Lubos niyang binabago ang tono. Ang unang laban ay puno ng inaasahan. Ang laban na ito ay magpapalaya sa pamamagitan ng paglayo. Walang sinturong habulin, walang ranggong, ipagtatanggol, walang pagmamadali upang protektahan ang kinabukasan. Pamana lamang. At ang mga legacy fight ay gumagana sa ilalim ng ibang ampersand #30 ibang pisika. Ang mga salita ni De La Hoya ay sumasalamin sa ideyang iyon. Hindi siya humihila ng isang blockbuster na anunsyo. Kinikilala niya ang isang pagbabago. Ang laban ay hindi na nangangailangan ng katwiran. Umiiral ito dahil kaya nito. Nakakabahala iyon para sa boxing, dahil inilalantad nito kung gaano kalaki ang tensyon ng unang laban ay nagmula sa obligasyon kaysa sa pagnanasa. Ang rematch ay magiging opsyonal, at ang mga opsyonal na laban ay may kakaibang kapangyarihan. Hindi sila pinipili. Ang mga ito ay pinili. Ang trahedya ng orihinal na gabi ay hindi nagbabago, ito ay isang compression. Masyadong maraming kahulugan ang isiniksik sa isang kaganapan. Ang rematch, kung mangyari ito, ay gagawin ang kabaligtaran. Magkakala ito ng kahulugan. Papayagan nito ang pagninilay sa halip na pressure.
Kaya naman tila kapani. Paniwala ang ideya ngayon kung dati ay hindi. Ang hula ni De La Hoya ay hindi tungkol sa mga kontrata. Ito ay tungkol sa kahandaan. Kahandaan ng mga tagahanga na balikan ang nakaraan. Nang hindi humihingi ng mga paputo. Kahandaan ng mga boksingero na makipaglaban ng walang takot sa kahihinatnan. Kahandaan ng boksingero na tanggapin na hindi lahat ng magagandang sandali ay kailangang habulin ang hinahara. Ang ilan ay umiiral upang linawin ang nakaraan. Ang isang rematch ay hindi muling isinulat ang kasaysayan. Ikaw konteksto nito. Ito. At iyon ang dahilan kung bakit ang ideya ay ayaw mawala. Dahil kahit na ang isang laban ay natapos ng may katiyakan, ang pag-uusap ay hindi palaging nagtatapos ng tapa. Minsan, naghihintay lamang ito ng isang sandali kapag ang ingay ay sapat na humupa para sa mga tao. Na magtanong ng isang masimpleng tanong, paano kung makita natin itong muli, nang walang bigat? Ipinahihiwatig ni De La Hoya na maaring dumating na ang sandaling iyon. Hindi dahil mas magaling na ang mga mandirigma ngayon, kundi dahil handa na ang esport na. Hayaang maging katulad ng dati ang laban, dalawang pilosopiyang nagbabanggaan, nang hindi kinakailangang koronahan ang isang tagapagligtas o ibaon ang isang mito. Nangyayari, man ito o hindi ay halos pangalawa na lamang. Ang katotohanan na ang ideya ay, parang, buhay muli nitong sinasabi sa iyo ang lahat tungkol sa grabidad ng orihinal na laban. May mga kwentong hindi natatapos. Naghihintay ang mga ito. Bakit mahalaga ang mga salita ni De La Hoya at paano muling nagbubukas ng mga lumang pinto ang teaming, hindi ang kakayahan pag nagsasalita si Oscar De La Hoya tungkol kay Mayweather laban kay Pacquiao. Iba ang pinakikinggan ng mundo ng boxing. Hindi dahil lagi siyang tama, kundi dahil naiintindihan niya kung saan ang kasaysayan. Mga liko, hindi manghuhula si De La Hoya nang sabihin niyang ang rematch ay ang person quote. Nasa mesa na ulit, ang person quote, binabasa niya ang mga kondisyon. At sa boxing, mas mahalaga ang mga kondisyon kaysa sa talento. Ang talento ang nagpapasya sa mga laban. Ang mga kondisyon ang nagpapasya. Kung may mag-away man na mangyayari ito. Ang dahilan kung bakit mapanganib ang kanyang pahayag. Dahil ipinahihiwatig nito na ang mga hadlang na dating naging posible sa isang rematch. Timing, ego, pressure, obligasyon, ay tahimik na naglaho. Ang unang laban ay naganap sa ilalim ng pagkupkop. Dala nito ang bigat ng isang dekada ng inaasahan. Bawat round ay sinakal ng pagmamadali. Ang bawat galaw ay binigyang kahulugan bilang patunay ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mismong sandali. Ang ganitong uri ng pressure ay nagbubunga ng mga resulta, ngunit bihirang magbunga ito ng kapayapaan. Nang matapos ang laban, nagsara ang mga record book. Ang emosyonal na argumento ay hindi. Ang ilang tagahanga ay nakaramdam ng pagpapatunay. Ang iba ay nakaramdam ng pagnanakaw. Ngunit halos walang nakaramdam ng tapos na, ang pakiramdam, na hindi natapos ang tinutukoy ni De La Hoya. Hindi kawalang kasiyahan sa resulta, kundi kawalang kasiyahan sa karanasan. Ang pakiramdam na ang laban ay naganap sa tamang oras. Sa komersyo, ngunit sa maling oras sa psikolohikal na aspeto. Parehong boksingero ay pinoprotektahan pa rin ang kinabukasan noon. Mahalaga iyon. Noong 2015, bawat desisyon ay depensibo. Pinoprotektahan ang mga rekord na walang talo. Pinoprotektahan ang mga tata. Pinoprotektahan ang impluensya. Ang laban ay hindi lamang isang paligsahan, ito ay isang negosasyon na nangyayari sa totoong oras, sa loob ng ring. Ang isang rematch ngayon ay hindi pagdadala ng pasanin na iyon. Iyan ang pagbabagong nakikita ni De La Hoya. Ngayon, wala nang natitirang dapat protektahan, isang bagay na natitira upang linawin. Ang mga boksingero ay hindi na tinukoy sa kung ano ang maaari nilang gawin sa susunod. Sila ay tinukoy sa kung ano ang nagawa na nila. Binago nito ang lahat. Ang tiempo sa boxing ay hindi tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Pareho ba ang direksyon ng mga insentibo? Tanggap ba ang mga panganib? May sinasabi ba ang laban tungkol sa kung nasaan na ang dalawang lalaki ngayon? Sa loob ng maraming taon, ang sagot ay hindi. Ngayon, ang sagot ay maaaring hindi dahil bumuti ang mga boksingero, kundi dahil lumambot ang pusta. Naunawaan ni De La Hoya na ang mga rematch ay bihirang tungkol sa pagwawasto. Tungkol ito sa muling pag-frame. Ang mga sagot sa unang laban sino ang nanalong pangalawang sagot. Ano ang ibig sabihin nito ang pagkakaibang iyan ay banayad, ngunit kritikal. Sa unang laban, pinilit ang kahulugan. Hiniling ng mga tagahanga ang mga paputo. Hiniling ng mga promoter ang pangingibabaw. Hiniling ng mga kritiko ang pagtatapos. Hiniling ng mga mandirigma ang kaligtasan. Magiging iba ang rematch.
Ito ay iral sa isang mas tahimik na espasyo, isa na hinuhubog ng alaala kaysa sa hype. Ang espasyong iyon ay nagbibigay daan sa katapatan. Pinapayagan nyo ang mga estilo na huminga. Pinapayagan nito ang laban na pahalagahan. Kung ano ito, hindi kung ano ang dapat nitong kinakatawan. Ito ang dahilan kung bakit may bigat ang mga salita ni De La Hoya. Hindi niya sinasabing mas mabibili ang laban ngayon. Sinasabi niya na maaring, mas mahalaga bihirang magkaroon ng pangalawang pagkakataon ang boxing para sa kahulugan. Karamihan sa mga rematch ay umiiral dahil ang unang laban ay dikit, controversial, o hindi kumpleto sa kompetisyon. Ang isang ito ay umiiral dahil ang unang laban ay kumpleto na, ngunit emosyonal na hindi pa nalulutas. Bihira iyon. Ipinapaliwanag din nito kung bakit ang ideya ay tila kapanipaniwala ngayon lamang. Sa mga taon kasunod ng laban, ang mga emosyon ay masyadong hilaw. Nanatili ang mga akusasyon. Nakialam ang pagmamataas. Ang mga naratibo ay nag-away pa rin sa 1% #39. T1. Ginawa na ng panahon ang lagi nilang ginagawa. Pinalambot nito ang mga gilit. Ngayon, iba na ang tunog ng mga pag-uusa. Hindi gaanong nagtatanggol. Hindi gaanong nag-aakusa. Mas mapanimdim. Hindi na gaanong malakas ang pagtatalo ng mga tagahanga tungkol sa kung sino ang ampersand quote. Dapat. Sana ampersand #39. Why nanalo, ampersand quote. Pinag-usapan nila kung ano ang kinakatawan ng laban. Isa itong senyals. Kinikilala ni De La Hoya na kapag ang isang laban ay lumipat mula sa pagtatalo patungo sa memorya, ito ay magagamit para sa muling pagpapakahulugan. Hindi upang baguhin ang resulta, kundi upang palalimin ang pag-unawa. Doon nabubuhay ang mga rematch. Naiintindihan din niya ang isa pang bagay. Ang mga manonood ng boxing ay nagmatura na. Hindi na kailangang mangako ng kaguluhan ang esport upang makabuo ng interes. Maaari itong magbenta ng refleksyon. Maaari itong magbenta ng pamana. Maaari nitong ibenta ang pambihirang pagkakataon na balikan ang isang sandali nang walang obligasyong malampasan. Ito, ang isang rematch ay hindi ipinagbibili bilang paghihiganti. Ipagbibili ito bilang konteksto. Kaya naman hindi mahalaga ang kakayahan dito. Kung mas mabilis o mas matalas ang isang mandirigma ngayon ay hindi lubos na naunawaan ang punto. Hindi iral ang laban na ito upang subukan ang pinakamataas na paggana. Iral ito upang subukan memorya, alaala ng mga estilo, alaala ng pilosopiya, alaala ng nangyari nang magtagpo ang dalawang mundong ito. Epektibong sinasabi ni De La Hoya, handa na sa wakas ang esport na balikan ang alaalang iyon. Nang hindi ito hiniling na ibang bagay, ang kahandaang iyon ay hindi umiiral noon, at maaring hindi na ito muling umiiral. Ito ang nagpapahina sa sandali. May ugali ang boxing na hindi magkaroon ng sarili nitong mga pagkakataon. Ang rematch ay hindi ampersand quote, bumalik sa mesa ampersand quote, dahil may mga kontratang binubuno. Bumalik ito sa mesa dahil ang emosyonal na klima ay nagpapahintulot dito na pag-usapan ng walang puot. Makitid na pagkakataon iyon. At usapan ito ni De La Hoya, hindi idineklarang bukas ito. Pangalawa na lang kung magana ang laban. Ang mahalaga ay hindi na parang katawa-tawa ang ideya. Iyon pa lamang ay nagsasabi sa iyo kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng orihinal na laban sa kultura ng boxing. Ang ilang mga kaganapan ay nagtatapos sa mga kabanata. Ang iba ay nag-iwan ng mga puwang. Si Mayweather Pacquiao ay nag-iwan ng mga puwang at iminumungkahi ni De La Hoya na maaring handa na sa wakas ang boxing na basahin ang mga ito. Bakit hindi? Tunay na natapos ang tunggalian. At paano napagkamalan ng boxing ang isang hatol? Bilang pagsasara ang pagkakamaling nagawa ng boxing noong 2015 ay ang pag-aakalang. Ang isang malinaw na desisyon ay katumbas ng emosyonal na pagsasara. Hindi. Ang isang hatol ang nagtatapos sa isang paligsahan. Hindi dito nagtatapos ang isang tunggalian. Ang tunggalian ni Mayweather at Pacquiao ay hindi kailanman itinayo lamang sa kompetisyon. Ito ay itinayo sa pagkaantala, haka-haka, at pagkakakilanlan. Hindi lang nagtalo ang mga tagahanga kung sino ang mananalo, nagtalo sila kung ano ang magiging epekto ng pagkapanalo. Patunayan ang ganitong uri ng argumento ay hindi nawawala kapag nabasa na ang mga scorecard. Nang matapos ang laban, ang isang panig ay nakaramdam ng pagsang-ayon. Ang isa naman ay nakaramdam ng kawalan ng pakikinggan. Hindi dahil sa hindi malinaw ang resulta, kundi dahil ang karanasan hindi tumugma. Sa mga taon ng pag-asam na nauna rito, dito nagkamali ang boxing sa pagbasa ng sarili nitong mga manonood. Hindi nagalit ang mga tao dahil kulang sa aksyon ang laban. Hindi sila nababalisa dahil ang laban ay hindi parang ang kasukdulan na ipinangako ng panahon mismo.
Ang 10 taon ng paghahanda ay hindi lumilikha ng pagnanais para sa 12 round. Lumilikha ito ng pagnanais para sa pagpapalaya. Ang laban ay naghatid ng resolusyon sa papel, ngunit hindi kailanman dumating ang paglaya. Ang hindi nalutas na tensyong iyon ang nagpapanatili sa tunggalian na buhay kahit na matagal nang tumunog ang huling kampana. Ito ang dahilan kung bakit nagpatuloy ang mga debate kahit na may ebidensya. Ito ang dahilan kung bakit ayaw mamatay ng mga dahilan, paliwanag at mga hipotetikal. Ayaw ng mga tagahanga ng rematch dahil sa tingin nila ay hindi patas ang unang laban. Gusto nila ito dahil parang hindi ito kompleto, emosyonal, hindi sa kompetisyon. Mahalaga ang pagkakaibang iyan. Karamihan sa mga rematch ay umiiral dahil ang unang laban ay nagdulot ng mga tanong. Ang tunggalian na ito ay nagpapatuloy dahil ang unang laban ay sumagot sa mga tanong ng napakalinis, nang hindi nasisiyahan ang imahinasyon na bumuo ng mga tanong na iyon sa simula pa lang. Ang problema ay hindi ang laban. Ito ang bigat na nakalagay dito. Ang laban Nina Mayweather at Pacquiao ay hiniling na maging lahat, isang teknikal na obra maestra, isang marahas na palabas, isang moral na paghuhusga sa mga estilo ng pakikipaglaban, at isang kultural na hatol sa panganib laban sa kaligtasan. Walang isang laban ang makakagawa ng lahat ng iyan. Kaya hindi natapos ang tunggalian, ito ay nasira. Tinanggap ng ilang tagahanga ang teknikal na katotohanan. Ang iba naman ay emosyonal na tinanggihan ito. At dahil hindi nirerespeto ng mga emosyon ang mga scorecard, nagpatuloy ang argumento. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-uusap tungkol sa rematch ay hindi kailanman parang usapang paghihiganti. Parang hindi natapos na usapin. Hindi natapos sa ring, kundi hindi natapos sa isipan. Binago ng panahon ang pakiramdam na iyon. Noong una, ito ay nagpapakita bilang gali, pagtanggi at kapaitan. Ngayon, ito ay nagpapakita bilang kuryosidad at pagmumuni-muni. Hindi na sumisigaw ang mga tagahanga tungkol sa mga pagnanakaw. Nagtatanong sila ng mas tahimik, paano kung nangyari ito ng walang pressure? Paano kung mas malaki ang paehong mandirigma? Paano kung nakita natin ito nang hindi naman kailangang maging maalamat? Mga panong iyan ng mga nasa hustong gulang. Lumalabas lang ang mga iyan kapag lumamig na ang ego at napalitan na ng alaala ang adrenaline. Kaya naman parang kayang-kaya ng isipin ang isang rematch ngayon. Hindi dahil mainit ang tunggalian, kundi dahil matanda ang mga tunggalian sa pagitan ng mga matatanda ay hindi nangangailangan ng pagtutuwi. Anyaya ang mga ito ng muling pagpapakahulugan. Ang komento ni Oscar de la Hoya ay napunta sa puntong ito. Hindi niya sinusubukang muling pukawin ang gali. Kinikilala niya na ang tunggalian ay umabot na sa punto kung saan maari itong muling balikan ng hindi pagbubukas muli ng mga suga. Bihira iyon. Karamihan sa mga tunggalian ay naubos o sumasabog. Ang isang ito ay naging matigas. Ito ay naging bahagi ng permanenteng arkitektura. Ang boxing, isang punto ng sanggunian kung paano maaring daigin ng antisipasyon ang katotohanan. Ang rematch, kung sakaling mangyari ito, ay hindi umiiral upang ayusin ang mga score. Ito ay umiiral upang muling i-frame ang memorya, kaya naman nahirapan ang boxing na makaalis mula sa orihinal na laban. Sinubukan nitong ituring ang tunggalian na parang isang hapos na kabanata, ngunit sa katotohanan ay isa itong talababa na patuloy na lumalawa. Patuloy itong binabalikan ng mga tagahanga, hindi dahil gusto nilang baguhin ang kasaysayan, kundi dahil gusto nila itong mas maunawaan. Ang pag-unawa ay kadalasang nangangailangan ng pag-uli. Ito ay isang bagay na ayaw aminin ng boxing, dahil ang pag-uli ay may kaakibat na panganib, ngunit may kaakibat din itong kalinawan. Ang makita, nagbabanggaan ang parehong mga estilo sa ilalim ng iba ang percent, #30. Ibang mga kondisyon ay nagpapakita kung aling mga elemento ang estruktural at alin ang sirkumstansya. Ang unang laban ay naganap sa ilalim ng matinding paghihigpit. Ang rematch ay magaganap sa ilalim ng komparatibong kalayaan. Binabago ng kalayaan ang interpretasyon. Noong 2015, ang bawat kilusan ay hinuhusgahan bilang ebidensya. Ang bawat sandali ay ginawang sandata sa debate. Ang mga boksingero ay hindi lamang boksingero, kinakatawan nila ang mga ideolohiya. Ang isang rematch ngayon ay mag-alis ng pasanin na iyon. Papayagan nito ang laban na umiiral. Bilang isang laban, hindi bilang isang referendum sa mismong boxing. Iyan ang nararamdaman ng mga tagahanga, kahit na hindi nila ito maipahayag ng malinaw. Ayaw nila ang pagtubos. Gusto nila konteksto, ipinaliliwanag ng konteksto kung bakit ang isang bagay ay parang hindi kasiya siya kahit na ito ay napagpasyahan. Ipinapakita ng konteksto kung paano
Hinuhubog ng inaasahan ang karanasan. Pinapayagan ng konteksto ang mga tao na sabihin. Ampersand quote, nakikita ko na ngayon, ampersand quote, sa halip na ampersand quote. Tama ko, ampersand quote, ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman tunay na natapos ang tunggalian. Dahil hindi kailanman binigyan ng botsing ang mga tagahanga. Ang pagkakataong maranasan ito nang walang pagbalukto, maaring sa wakas ay pahintulutan. Iyon ng panahon. At iyan ang panganib at pang-akit ng mga salita ni De La Hoya. Hindi siya nangangako ng palabas. Nagpapahiwatig siya ng pag-unawa. Kung ang botsing ay nangangailangan ng pag-unawa ay ibang tanong na, bakit nagiging ganap na ibang laban ang isang rematch ngayon? At ano talaga ang isang panganib ng parehong lalaki ang rematch? Nina Mayweather at Pacquiao ngayon ay hindi magiging sequel. Ito ay magiging isang muling kontekstong pagkakaibang iyan ay mahalaga dahil sinubukan ng mga kaugtong na higitan ang orihinal. Sinusubukan ng mga rekontekstualisasyon ipaliwanag ito. At ang laban na ito, higit sa halos anumang iba pa sa kasaysayan ng boxing, ay naghihintay pa ring ipaliwanag. Ang unang laban ay naganap sa ilalim ng nakakasakit na mga kondisyon. Ang lahat ng nakapalibot dito ay mas maingay kaysa sa laban mismo. 10 taon ng pag-asamang naging ebidensya sa bawat palitan, bawat desisyon ay naging ideolohiya. Ang mga boksingero ay hindi pinapayagang basta na lamang umiral sa ring. Kinakailangan nilang bigyang katwiran. Ang isang dekada ng debate, ang isang rematch ngayon ay mag-alis ng pasanin na iyon. Hindi dahil wala nang pakialam ang mga tagahanga, kundi dahil mas kaunti ang inaasahan nila. Binago nito ang lahat. Ang mga legacy rematch ay gumagana sa ilalim ng iba ampersand #30. Ibang mga patakaran kaysa sa mga competitive rematch. Hindi ito tungkol sa pagwawasto ng mga resulta. Ang mga ito ay tungkol sa paglilinaw ng kahulugan, hindi na pinapatunayan ng mga mandirigma kung sino sila. Ipinapakita na nila kung sino na sila ngayon. Kaya naman biglang, parang kapanipaniwala ang laban na ito. Noong 2015, paehong ipinagtatanggol ng dalawang lalaki ang kanilang mga kinabukasan. Konserbatibo ang bawat pagpipilian dahil ang kapalit ng isang pagkakamali ay lumampas pa sa gabi. Mga record, tatak, impluensya, lahat ay nakataya. Ngayon, ang mga kinabukasan na iyon ay naayos na. Hindi nito ginagawang mas ligtas ang laban. Ginagawa nitong mas malaya. Mapanganib ang kalayaan sa boxing dahil inaanyayahan nito ang katapatan. Ang isang rematch ngayon ay hindi mapipigilan na pangangailangang manatiling walang talo o nangingibabaw. Mapipigilan lamang ito ng respeto sa sarili. At ang respeto sa sarili ay nagbubunga ng iba ampersand #30. Ibang desisyon kaysa sa takot. Dito, lumalabas ang tunay na panganib. Para sa Floyd Mayweather Jr., ang panganib ay hindi pagkalugi, kundi maling pagpapakahulugan. Ang kanyang pamana ay nakabatay sa kontrol, kahusayan, at pagbabawas ng kawalan ng katiyakan. Ang isang rematch na mukhang iba, kahit na manalo siya, ay maaring mag-udyok ng mga tanong na hindi niya kailangang sagutin kailanman. Mga tanong tulad ng, perpekto ba ang unang laban dahil sa paghahanda, o dahil sa pressure? Pareho ba ang itsura ng kontrol ng walang nakataya? Mahusay pa rin ba ang kahusayan kahit nagbago ang kapaligiran? Hindi nagbabanta ang mga tanong na iyon sa kanyang rekord. Nagbabanta ang mga ito sa kanyang salaysay. Para sa Manny Pacquiao, iba ang panganib. Hindi ito tungkol sa reputasyon, kundi tungkol sa resolusyon. Ang karera ni Pacquiao ay palaging umunlad sa pasulong na galaw, sa paniniwalang maaring may mangyari na eksklusibo anumang oras. Ang isang rematch ngayon ay nanganganib na nagbunyag ng mga limitasyon sa paraang hindi nagawa ng unang laban. Ngunit nag-aalok din ito ng isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Pacquiao noong unang pagkakataon, espasyo. Espasyo para lumaban ng walang obligasyon. Espasyo para sumugal ng hindi nasaksihan ng kawalang inga. Espasyo para matalo o manalo nang hindi nito muling binibigyang kahulugan ang kanyang halaga. Ang espasyong iyon ay makapangyarihan. Pinapayagan niyo si Pacquiao na lumaban bilang pagpapahayag sa halip na patunay. Ito ang dahilan kung bakit ang isang rematch ay magiging ibang-iba kahit na ang resulta ay nanatiling pareho. Iba ang panonood ng mga manonood. Iba ang pagsusuri ng mga kritiko. Iba ang pipiliin ng mga boksingero. Ang laban ay hindi na tungkol sa paglutas ng isang argumento. Ito ay tungkol sa pagmamasid sa isang relasyon. Isang relasyon sa pagitan ng mga estilo, oras, at memorya. Ang mga legacy rematch ay hindi naglalayong mangibabaw. Nilalayo nila ang katapatan ni nilalantad nila kung aling mga elemento. Ang orihinal na laban ang estruktural at alin ang sitwasyonal.
Mabagal ba ang laban dahil sa estilo o dahil sa pressure? Tahimik ba ang aggresyon dahil sa depensa o dahil sa takot sa kahihinatnan? Ito ang mga tanong na tanging isang rematch lang ang makakasagot. Kaya naman umaalingaw-ngaw ang mga salita ni De La Hoya. Naunawaan niya na ang esport ay umabot na sa punto kung saan mas interesado itong maunawaan ang sarili kaysa patunayan ang sarili. Hindi na kailangan ng boxing ang isa pang blockbuster. Kailangan nito ng pagninilay. Ngunit mapanganib ang pagninilay-nilay. Dahil inaalis ng pagninilay-nilay ang mga dahilan. Kung maganap ang isang rematch at magmukhang magkatulad, kinukumpirma nito ang orihinal na katotohanan. Kung magkaiba ang hisura nito, pinakakomplikado nito ang katotohanan iyon. Alinmang resulta ang permanenteng pagbabago sa persepsyon. Iyan ang sugal na gagawin ng parehong lalaki. At ito ang dahilan kung bakit hindi tila posible ang laban na ito noon. Sa mga taon kasunod ng 2015, masyadong hilaw ang mga emosyon. Kailangan pa ring protektahan ng mga boksingero ang kanilang mga bersyon ng katotohanan. Ngayon, ang katotohanan ay parang hindi gaanong marupok. Ginawa ng panahon ang parehong lalaki na comfortable sa kalabuan. Ang ginhawa sa kalabuan ay mahalaga para sa mga legacy fights. Kung wala ito, ang mga rematch ay nagiging nakakalason. Dahil dito, nagiging maliwanag ang mga ito. Kaya naman hindi na parang apurahan ang usapang rematch. Parang mapagnilay. Nilay ito. Hindi na ito hinihingi ng mga tagahanga. Iniisip nila ito. Mas malusog na lugar para umiral ang ganitong laban. Dahil kung mangyayari ito ngayon, hindi na ito hihilinging pasanin. Ang boxing. Papayagan itong umiral bilang isang sandali sa pagitan ng dalawang ikon na binabalikan ang isang pinagsasaluhang kasaysayan nang hindi na kailangang isulat muli. Hindi nito ginagarantiyahan ang kagandahan. Ngunit ginagarantiyahan nito ang katapatan. At ang katapatan ang pinaka-bihirang kalakal sa boxing. Ang tunay na panganib para sa parehong boksingero ay hindi ang pisikal na paghina o hindi pagkakatugma ng taktika. Maaring ipakita. Ang rematch na ang unang laban ay eksakto kung ano ang hitsura nito, at eksakto kung ano ang ayaw ng mga tao. O mas malala pa, na maaring iba ito sa simula pa lang. Alinman sa dalawa, kailangang mag-adjust ang kasaysayan. Kaya naman mapanganib muli ang laban na ito. Hindi dahil sa kung ano ang maaring mangyari sa ring, kundi dahil sa kung ano ang maaring mangyari sa alaala. Dapat bang mangyari ang rematch, at ano ang isiniwalat ng hula ni De La Hoya tungkol sa relasyon ng boxing sa nakaraan nito sa gitna ng hula ni Oscar. De La Hoya ay isang tanong na hindi kailanman sinasagot ng malinaw ng boxing. Ang pagbabalik-tanaw ba sa nakaraan ay nagbibigay pugay dito, o nanganganib na ito ay pilipitin? Iyan ang susubok sa huli ng rematch ni Mayweather at Pacquiao. Hindi ang kasanayan, hindi ang tibay, kahit ang legacy sa tradisyonal na kahulugan. Sumubok ito sa boxing, kapanahunan sa loob na maraming taon. Ang esport ay pinagmumultuhan ng laban na ito. Ginamit nito ang orihinal na kaganapan bilang isang tugatog at isang dahilan. Isang tugatog. Dahil kinakatawan nito ang huling tunay na universal na sandali ng boxing. Isang dahilan dahil wala nang anumang bagay mula noon ang pinayagang lumaki ng ganito kalaki muli. Ang komento ni De La Hoya ay hindi nagmumungkahi na gusto ng boxing ng isa pang blockbuster. Ipinahihiwatig nito na hindi pa tapos ang boxing sa pagproseso ng huli. Ang ideya ng isang rematch ay nagpapatuloy dahil hindi kailanman napagpasyahan ng esport kung ano ang natutunan nito mula sa unang laban. Sa halip, mabilis itong lumipat, pinaghiwa-hiwalay ang atensyon at pinapalitan ang resolusyon ng patuloy na pagiging bago. Ang pag-uusap na ito tungkol sa rematch ay isang sintomas ng pag-iwas na iyon. Nagtatanong ito, paano kung bumagal tayo at talagang naunawaan ang nangyari? Hindi yon komportable para sa boxing. Dahil ang pag-unawa ay kadalasang naglalantad ng mga katotohanang istruktural na mas gugustuhin pang baliwalain ng esport. Ipinakita ng unang laban na kayang in-neutralize ng depensa ang palabas, na kayang talunin ng pasensya ang pressure, at na ang antisipasyon ay hindi garantiya ng kasiyahan. Hindi nawala ang mga aral na iyon. Nabaon lang ang mga ito sa ilalim ng aktibidad. Ang isang rematch ay magpapabalik sa kanila sa focus. At kaya nga ang tanong ay hindi kung ibebenta ba ang laban, kundi kung handa na ba ang esport na harapin ang maaring kumpirmahin nito. Kung ang rematch ay magmumukhang magkatulad, pinagtibay nito ang orihinal na katotohanan, at pinipilit ang mga tagahanga na tanggapin na ang hindi kasiyahan ay hindi kailanman tungkol sa pagpapatupad, kundi sa inaasahan. Iyon ay magiging isang hindi komportableng pagtutuos.
Kung ito ay magmumukhang iba, magbubukas ito ng mas mapanganib na pinto. Ipinahihiwatig nito na ang tiyempo, pressure, at kapaligiran ang humuhubog sa unang laban ng higit pa sa kakayahan. Iyan ay nagpapahina sa katatagan. Kung paano naalala ng boxing hindi lamang ang tunggalian na ito, kundi pati na rin ang marami pang iba. Alinmang resulta ang humuhubog sa kasaysayan. Kaya naman mapanganib ang rematch na ito sa paraang hindi kailanman naging katulad ng unang laban. Ang unang laban ay may safety net, posibilidad sa hinahara. Ang rematch ay ganap na mag-alis ng net. Na iyon, anuman ang ibunyag nito ay magiging pinal na, hindi dahil sa mga scorecard, kundi dahil hindi na mababago ng panahon ang sitwasyon. Dito nagiging mahalaga ang pananaw ni De La Hoya. Bilang isang fighter na naging promoter, naunawaan niya na ang boxing ay nananatili sa pamamagitan ng pamamahala ng memorya, gayon din ng matchmaking. Alam niya kung kailan ang isang kwento ay naging mito at kung kailan ito sapat pa ring malambot upang balikan. Sa pagsasabing ang laban ay ampersand quote, bumalik na sa mesa, ampersand quote, ipinapahiwatig niya na ang tunggalian ay lumipat na mula sa kontrobersya patungo sa pagmumuni-muni. Iyon lamang ang yugto kung saan maaring umiiral ang isang legacy rematch ng hindi pagiging mapagsamantala. Kung gayon, ang tunay na tanong ay hindi kung sino may weather at Pacquiao ay dapat laban muli. Ito ay kung kakayanin ba ng boxing ang mga bunga ng pagpapabaya sa kanila. Dahil ang laban na ito ay hindi lilikha ng mga bagong bayani o kontrabida. Magiging komplikado ito ng mga dati ng bayani. Hihilingin nito sa mga tagahanga. Nabitawan ang katiyakang binuo nila sa paligid ng unang laban at palitan ito ng mga nuance. Ang nuance ay hindi madaling maibenta tulad ng galit. Ngunit ito ay tumatagal. Kung hindi, kailanman mangyayari ang rematch, ang orihinal na laban ay mananatiling nakapirmi sa oras, pinagtatalunan, pinagdedebatihan, ngunit hindi nagalaw. Kung mangyari ito, ang boxing ay makakakuha ng isang bagay na mas bihira kaysa sa kita. Nagkakaroon ito ng perspektibo. Ang perspektibong iyon ay maaring hindi comfortable. Maaari nitong hamunin ang mga matagal ng pinaniniwalaan. Maaari nitong kumpirmahin ang mga bagay na inaasahan ng mga tao na hindi totoo. Ngunit ito ay magiging tapa. At ang katapatan ang siyang itinanggi ng unang laban sa sarili nitong suka. Ang hula ni Oscar de la Hoya ay hindi isang panawagan para sa aksyon. Ito ay isang salamin. Sinasalamin nito ang hindi pa nalulutas na relasyon ng boxing sa nakaraan nito. Hindi alam ng esport kung protektahan ang pinakamagandang sandali nito o tatanungin ang mga ito. Hindi nito alam kung ang kamana ay isang bagay na dapat pangalagaan ng buo o isang bagay na sapat ang lakas upang mapaglabanan ang muling pagbabalik. Ang tanong na ito sa rematch ang nagpipili sa desisyong iyon. Sina Mayweather at Pacquiao mismo ay maaring handa na. Matagal na nilang maranasan ang laban para makita ito ng malinaw. Hindi na nila ito kailangan para bigyang kahulugan ang mga ito. Ang kalagayang iyon ang dahilan kung bakit kapanipaniwala ang ideya ngayon. Gayunpaman, maaring hindi pa handa ang esport. Dahil ang rematch ay hindi lamang muling babalik sa isang laban. Babalikan nito ang isang panahon. Isang panahon kung kailan maaari pa ring pigilan ng boxing ang mundo. Ngunit hindi palaging alam kung paano haharapin ang katahimikan. Pagkatapos, mangyari man ang rematch o hindi, may layunin ang mga salita ni De La Hoya. Ipinaalala nito sa atin na ang pinakamalaking sandali ng boxing ay hindi nawawala dahil lamang sa paglipas ng panahon. Naghihintay sila, minsan tahimik, minsan ay hindi comfortable, para sa sport na magdesisyon kung ano ang gagawin sa mga ito. Ang orihinal na laban ang sumagot kung sino ang mananalo. Hindi nito kailanman sinagot ang ibig sabihin nito. Ang isang rematch ay maaring sumagot. Ngunit kung ang boxing ay sapat na matapang natanggapin, ang sagot, anuman ang maging resulta nito. At iyon, higit pa sa mga kontrata o pagkondisyon. Ang tunay na nagpapasya kung dapat bang umalis sa mesa ang laban na ito.